Hello guys, welcome back dito sa ating video for today. So ngayon ay maglilipat tayo ng sitaw. So ang sitaw na ito ay dito ko siya pinatubo sa isang pot. Then tinakpan ko siya ng basket na yung lagayan ng labahan mga ka-farm girl para hindi siya tukain ng manok. Napaka-selan kasi ng buto nito kapag nakita ng manok. So ayan. So, dandan ko lang siyang binubunot para hindi siya maputol. May isa ditong nabunot, naputol siya guys, hindi ko na siya isinama dahil naputol siya. At sana naman mga ka-farm girl ay mabuhay ito lahat. So, meron tayong isang naputol, wag na natin isama yon. Sana mabuhay dahil napakabilis mamunga ng sitaw. Tapos na tayo magbunot, punta na tayo sa ating taniman. At nandito na nga tayo mga ka-farm girls sa ating taniman. Dito ko lang siya itatanim sa gilid ng aking binubungkal na taniman ng pechay at mostasa. Palagi lang din naman dito nababasa mga ka-farm girl. Dito na natin itatanim sa gilid dahil pagagapangin lang naman natin ito sa kahoy. Then ang gitna ay tataniman natin ng pechay at mostasa. At pinasilip na rin natin ang ating mga pechay at ang aking tanim na pipino. So, ang aking pipino ay meron na siyang mga bulaklak. So, napakabilis niya magbulaklak and soon magkakaroon na siya ng bunga. So, ito lang ang aking tanim dito sa aking garden. And soon, marami pa tayong maitatanim dito sa ating munting garden, mga mahal kong ka-farm girl. Dahil tag-init na nga mga ka-farm girl, isang beses lang ako sa isang araw nagdidilig. Every 5 p.m. ng hapon, 5 p.m. ako nagdidilig. Eto na, sisimulan natin ang ating paghuhukay dito sa gilid ng aking pinagbubungkal na taniman ng mostasa at pechay. Bali, tigdadalawa lang ang ating ilalagay mga ka-farm girl upang once mamatay ang isa, meron siyang sub. Nakita nyo naman mga ka-farm girl na matigas yung ating lupa dahil tag-init na nga at ito na nga. So, mga bitak-bitak na yung lupa na nakikita natin dito sa ating harapan. Napaisip ako mga ka-farm girl, bakit mahahaba ang aking ipinunla na sitaw. Siguro sa paglagay ko ng basket sa pot, siguro guys kung ilalagay ko siya sa mainit direct sa lupa, hindi siya ganun kahaba yung aking itinanim at ipinunla na sitaw. Sana mga ka-farm girl, ang bunga nito ay kulay yellow-green. Dahil ang yellow-green is napakalambot sitaw kaysa doon sa dark green. At ito na nga, didiligin na natin at patuloy pa rin tayo sa paghuhukay hanggang sa matapos natin ng ating pagtatanim ng ating sitaw. I-update ko kayo sa aking next month or week para makita natin ang resulta ng ating itinanim at inilipat na sitaw dito sa ating taniman. Mas pinili ko magtanim mga ka-farm girl ng hapon upang maka-expand ang kanyang ugat habang hindi pa siya sinisikatan ng araw. So, yan ang aking pamamaraan sa pagtanim upang hindi siya malanta kung kinabukasan ko siya itatanim. Kung umaga ko siya itatanim guys, aabutan siya ng araw. Kapag hapon naman ko siya itatanim ay may time pang makaka-expand ang ugat nito. So, ito na nga, nagdidilig na ako at diniligan ko na lahat ng aking mga itinanim dito sa gilid ng binubungkal sa taniman ng aking mga petsa. At pagkatapos ko siyang diniligan at nilagyan ko at tinusukan ko ng mga kahoy na may sanga upang dito siya sumandal at hindi siya matumba at diretso na ang kanyang akyat sa sanga. Malaking tulong din yung mga pinagputulan ng mga sanga-sanga dito sa paligid ng garden dahil napakinabangan din natin siya, worth it dahil nagamit natin siya sa mga punla tulad nito guys. So, lalo na sa mga sili at kamatis, kailangan natin siyang tusukan para hindi siya matumba at lagyan natin sila ng tali. At natapos na nga tayo sa ating pagtatanim mga ka-farm girl. And sana nag-enjoy kayo sa ating video. And don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you so much. Abangan sa aming next video. Bye-bye!